Sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ipinigit niya ang kanyang lingtong na anak upang ang sino sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Did you understand? Naiintindihan po ba natin ating napanood? Amen. Talaga? Talaga? Ano ang TV ng Chris? Matungkol saan po kayo itong video na ito? Let's say, pag-ibig ng Diyos. Yes. Okay, somebody experience pag-ibig ng Diyos? Sino po ang nakaranas ng pag-ibig ng Diyos? Amen. Hallelujah. This verse is very important to us. Amen. Because of this, we are saved. Can we repeat again? John 3:16. Okay? John 3:16. Somebody memorize John 3:16. Sapagkat, let's read together. Okay? 3 times. Loudly. 1, 2, 3. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa isang katauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Whenever you what kind of love you watch, diba? Anong love? Anong klaseng pag-ibig po ating napanood kanina? We have love like a friend, diba? Meron pong klaseng pag-ibig sa pagkaibigan. And also love for matanda, respect. May pag-ibig para sa mga nakakatanda, nire-respeto sila. Love for children. Pag-ibig para sa mga bata, naalagaan sila. So, what is the near? Nearest love for God? Ano po ang pinaka-malapit na klaseng pag-ibig pagdating sa ating Amang Diyos? Anong klaseng pag-ibig po? Father's love. Yes, correct. Father's love. Let's say father's love. Pag-ibig ng isang tatay. How about mother? No mother? Okay, father means parents. Okay? Father and mother. Mother. Pag sinabing tatay, sinisimbolo niya na po bawat magulang po, nanay at tatay na po, nire-represent niya na po. Who's willing to die for my loved ones? Raise your hand. Sino po ang mamatay para sa kanyang minamahal, litas mong kamay, para sa kanyang pamilya? Wow, brother Lawrence. Brother Alijan. Okay, isa pa. I think you can understand now, huh? Are you willing to die for your loved ones, your loving family, and your asawa? Handa po ba kayo mamatay para sa mga minamahal natin? Yes. Bakit? Bakit din po tinatas gawin nyo? Isa pa. Okay? I'm willing to die for my loved ones. Handa po mamatay para sa aking minamahal. I will not die for others. Yes. Even though you're saved, you don't know in the situation. Pero, Jesus died for us. Amen. This is pinaka-truth. Jesus died for us. Hindi natin alam kung magagawa talaga natin yun, po, mamatay para sa minamahal natin. Pero meron po nung nakagawa, at yun po si Jesus Cristo. If you have a true love, you will die for someone. Kung meron po tayong tunay na pag-ibig, handa po tayong mamatay para sa Kanya. Amen. Amen. You don't have true love. 90% na lang. That's why you don't like to die. Hanggang 90% na lang
Amen. Tanungin po natin sa isa't isa, sa mga magkapamilya, kapatid, magkaibigan, ano ka bang mamatay para sa akin? Kaya mo bang ialing buhay mo para sa akin? Look at each other. Tignan natin yung isa't isa. You don't know, it means, ayako. Kung di kayo tumingin, ibig sabihin ayaw nyo. Let's say, don't believe. Don't believe. Huwag kang maniwala. Don't believe human being. Huwag tayo magtiwala sa tao. The love of human change. Dahil pabago-bago ang pagmamahal ng tao. You think, no, I will never change. I will never change. Yeah? You don't know. Human beings are made by sin. We don't know. By our emotion, our love, 100% become 50%. Diba? By anger, 100%. Love is changing. Pero God's love never change. Amen. Amen. 2024 years ago, the love of God is made for us 100%. Let's say 2024 years ago. Nakaraang 2024 na taon, How long do you love me? Ask each other. No? How long do you love me? gaano mo katagal ako minahal? How long marriage? Gaano na po kayo katagal na kasal na po? 5 years? 3 years? 10 years? Pero, there's a true love 2020 years ago. Since 2024 years ago, hanggang ngayon and forever. Somebody loves you. Amen. Amen. Never mind your lover. Let's say to each other, never mind. Hayaan mo na yung kapartner mo niyo. Never mind. We mind His love. Amen. At iisipin lamang ang pagmamahal ng ating Diyos. Guys, somebody hate you, persecute you, hurt you. Never mind. I just mind my lover, my true lover, Jesus Christ. Meron man makakasakit sa'yo, itutrigger ka, papersecute ka, husgahan ka, pero hindi po tayo mapapadala doon dahil mas importante pa rin ang pagmamahal ng Diyos sa buhay ko. Amen. Amen. You look at each other, okay? If you betray me, I will betray you. Sabihin ko natin sa isa't isa, pag tinalikuran mo ako, tatalikuran din kita. That is the love. Diba? Even, of course, parents can die for children, but when I become old, I'm ingit na. If my child hurt me, I will not talk to you. May mga magulang na handang magsakripisyo para sa kanilang mga anak, pero nasasaktan din at nagagalit at nagtatampo din ng mga magulang. There is never changing love, that is God. Pero ang pagmamahal na hindi nagbabago talaga ay magagaling lamang sa ating Diyos. Do you love Jesus? Mahal po ba natin si Jesus? Do you love Father? Do you love Holy Spirit? Bakit? Bakit? There should be reason. Bakit? Let's say because Dahil He first loved me. minahal niya muna ako. Kaya natin siya minamahal kasi nauna siya mahalin tayo. Even though I hate Him, Kahit I hurt Him, kahit sinaktan ko siya, kahit nagkaroon ng galit sa kanya, I get angry to Him, karoon ako ng reklamo at galit sa kanya, He still loves me. mahal pa rin ako ng Diyos. Amen. 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 Pasaway ako, pero He loves me. This is my love, my faith. Amen. 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 So let's read Bible. 1 John 4:19 says, tayo'y 1, 2, 3. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kung tayo ang inibig niya at isinugod niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga
Amen. Amen. Even our future sin, ngayon, dati, all kind of sin, He already forgave 2024 years ago on the cross. Do you accept that love? Amen? Napatawad niya na po tayo mula ng 2024 years pa, nung nakaraang taon pa na yun, ay nabayaran ng ating mga kasalanan. Tinatanggap po ba natin ang pag-ibig na yun? What did you feel while you watching the video? Ano po naramdaman natin nung pinanood po natin ng video kanina? About the people. Sa mga tao na sa loob ng tren. The people are not like me. Huh? I am holy, holy. I am child of God. Do you feel that? Ganun po ba ang ating naramdaman kanina sa video? Na ako, hindi ako katulad nila, na walang alam, na hindi nagsisimba, na nagbibisyo ako, banal ako, papataw sa Panginoon. Ganun po ba ang ating naramdaman kanina? Na naiiba tayo sa kanila? What did you feel? You are like the people in train? O nararamdaman po ba natin na katulad ko lang sila mga nakasakay sa loob? Yes. Bakit? Bakit po? They are like us, a beautiful, handsome, and good with the friends. Enjoy the life. Diba? What is the difference between us and the people in the train? Our life is the same like them, mga addicted, diba? You have addiction? They're enjoying with a friend, with a family, enjoying their life, enjoying drinking, eating, diba? Enjoying the world. Meron po ba tayong pinagkaiba sa kanila po? Sila po ay may mga kaibigan din, sila po ay nagsasaya, uminom, kumain. But what is the difference? Ano po ba ang pinagkaiba natin sa kanila? We put God in our heart. Inalagay na natin ang ating Diyos sa ating puso. They don't know God. Hindi po nila kilala ang Diyos. They don't have God in their Kaya heart. ang Diyos sa kanilang mga puso. This is a big issue. Ito po ang malaking problema. Because kaharian ng Diyos ay hindi drinking, hindi eating, hindi enjoying the world. Dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi sa bagay na minakasaya lang po. What is the kingdom of God? Ano po ba ang kaharian ng Diyos? What is the kingdom of God sa iyo? Ano po ba ang kaharian ng Diyos para sa inyo? Jesus in me. Amen. Jesus in me. Amen. Kingdom of Jesus is nothing but not drinking, eating, enjoying, but what? Let's say righteousness. Katuwiran. Katuwiran. Amen. Let's say katuwiran. Katuwiran, Kapayapaan. kapayapaan, And joy. Let's say once more again, okay? Kingdom of God. kingdom of God. Nasa puso ko. Sa puso ko, Ay hindi ay hindi, eating, hindi kumakain, drinking, inom, pero righteousness, katuwiran, kapayapaan, and then kagalaksan. kagalakan. Kagalakad. Amen? Amen? Remember? Okay? Today, I just want to tell you about the Holy Communion. We're doing Holy Communion. Okay? We need to know it's not a ritual, religious habit. Kailangan po natin maintindihan na pagkukommunion po ay hindi isang ritual, religiosong bagay na ginagawa. It is accepting the love of God. Ito po ay pagtatanggap ng pag-ibig ng Diyos. We accept the broken body of Jesus. Natanggap po natin ang wasak na
And then you will drink the blood of Jesus. Inumin natin ang dugo po ni Jesus So I will change my blood para mabago ang mga dugo natin. spiritually, Sa spiritual, mentally, sa mental, physically, sa physical. in all the aspects of my life. Bawat aspeto ng buhay ko, I will be whole ako ay mabubuo. because of broken body of Jesus. Dahil sa nasira at kawasak na katawan And ni in that, Jesus. okay, exchange His broken body on the cross, my body become whole. Pinagpalit po, kanyang katawan ang nasaktan at nawasak, pero ang ating katawan ang nabuo. Because of His blood, Dahil sa kanyang dugo, my blood will be changed. aking dugo ay malilinis, mababago. My DNA will be changed. Aking pagkakilala ay mababago. Amen? Amen. So, para sa communion, we will read the Bible. Bible is telling us like this, okay? 1, remembrance of Jesus and new covenant. Let's read pag-aala kay Jesus at bagong tipan. Sa unang Korinto, chapter 11, verse 24. 1, 2, 3. Nagpasalamat at pira-piraso iyon at sinabi itong aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Next. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang babagtiban na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinom ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at ininom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Amen. Amen. 26 and 27. 27, 28. Pagsisisi, kaya ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Amen. Before we will do, okay, we will participate doing communion. We need to know that. Diba? 27, 28 is telling us, repent. Bago po natin gagawin ang ating pag-communion mamaya, kailangan po natin alamin mabuti ang ibig pong sabihin ng ating gagawin. Kailangan po natin gawin bago mag-communion ay magsisi ng buong puso. So I know, okay, can you show once more again? 25. Matapos, Paghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuloy, inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. what is bagong tipan? Ano ang bagong tipan? New covenant. Let's say new covenant. Para marriage contract. Marriage contract. Ang new covenant po ay parang kontrata sa mga kinasal. What is the number one content of marriage contract? Ano po ang number 1 na nakasulat po sa kontrata Okay. sa mag-asawa? Unity, diba? Unity. So, para sa unity, you will not be separated hiwalay, diba? Karoon ng pagkakaisa. Hiwalay means you will have, okay, we are church, let's say church, bride. Ako ay bride. My husband is Jesus. Amen. Amen. So we have a new contract, new covenant as a husband and wife. Okay? Husband and wife. What is the number one condition? Walang ibang asawa. Let's say, walang ibang asawa. Then Jesus, the Lord said,
I will 24. Can you show 24? The Lord said, 26, I will make a new covenant. Dati, I give you covenant already, marriage contract. You and I, mag-asawa, husband and wife. So, I thought I'm your husband, but you have another husband. So, I will punish you. Ayun po, sa unang kontrata po natin, sa asawa natin, sinabi nga po bawal magkaroon ng ibang asawa. Pero nagkaroon na ng ibang asawa, kaya mapaparusahan ka. But you say you came to me and say, sorry, forgive me. That's why I will make you new covenant again. You make the contract. Pero dahil nagpapumbaba ka, pumamin ka, at naging ka na mapatawaran sa inyong pagkakamali, ay bibigyan kita ng bagong kontrata. Okay? Can you show Jeremiah 31? Jeremiah 31, ano ang new contract? Ano po ba ang bagong kontrata, covenant? What is the new covenant? 31, 32. Let's read together. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Egypto. Pagaman para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. 33. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Amen. Okay. Dati covenant, marriage contract, first marriage contract is written in stone. Let's say stone. Sa dating kontrata, nakasulat ko siya sa bato. So Moses 10 commandments. Ang 10 utos po na ginawa ni Moses. Nasa stone. Nasa bato. Do you remember 10 commandments? Naalala niyo po bang 10 kautusan? Number 1, marriage contract. Okay? It's what? Do not have another God. Huwag magkaroon ng ibang Diyos. Do Magkaroon ng not Diyos-Diyosan. worship another Huwag God. magsamba ng Diyos-Diyosan. Okay? In nowadays, do not love ibang husband. You understand? Yes. So, we have to connect our faith to, okay, connect our sin to immorality. Okay? Do you understand? Yes. So, our relationship between God and us ay husband and wife. Kaya makikita po natin ang ating relasyon sa Diyos ay parang mag-asawa po na tayo po ang wife at ang Diyos nating ating husband po. Amen? Amen. But we are the one who betray or worship others, okay? And put the idol instead of God. Pero trinay-guro po natin ating Diyos at nagkaroon tayo ng ibang Diyos-Diyosan. Do you love something than God? Meron po tayo minamahal ng mas grabe pa sa Panginoon? Do you have a computer game more than Bible study? Mas naglalaan po ba kayo ng oras sa games kaysa sa Biblia? Do you like watching social media more than Hindi po ba devotion? siya nanood ng Facebook, Instagram, TikTok kaysa sa Biblia? Yun ay idolatry. Diyos-Diyos na po yun. So, ask each other, ano ang idolatry mo? Tanungin po natin sa isa't isa, anong mga Diyos-Diyosan mo? Ano ang idol mo? Huh? Merong celebrity. Sino at ano mga ina-idol ninyo? More than loving God, okay? Or idol. Okay? Kahit ano po yan, hindi lang talaga yung mga Diyos-Diyosan na si Allah o si Maria o naman. Kung kahit ano pwedeng maging Diyos-Diyosan yan, cellphone man yan, games man yan, pera, tao, lahat po
hanggang silang nagiging number 1 kaysa kay God. Loss of flesh, let's say, loss of flesh. Loss of katawan. Nanasan ng ating katawan. I want to sleep more, I want to eat more. Gusto ko lang matulog, gusto ko kumain pa. For my body. Para nang mapasaya ang katawan ko. And loss of eyes. Kung nasa sa mata, If you cannot control your eyes, this is the loss of eyes. pag hindi natin makontrol ang mata natin, hindi mapigilan, panoorin, tignan, ang Panginoon. Bawat tignan, kasalanan na po yun. Okay, your hand. Show your hand. Show your hand. Follow what? Follow. Huh? Follow what? To follow Bible, di ba? Bible. But we are following this one, this one. Is na Biblia ang hawak natin, laging hawak ng kamay natin ang cellphone. This is serious matter issue you and I today Holy Spirit is telling us. Do you agree? Amen? We have to pray. Pray. Now I preach like that and then I go to the room and then, oh my gosh, automatically my eyes go there and then head follow the eyes. That's why we have to pray, control my eyes, control my head. Let's say, Lord, control my eyes, control my head, control my cell phone, control my tongue, control my heart, guard my heart. Yon ay new covenant. Amen? The Lord said, if you change, I will put you new covenant. I will be your God. I will be your husband again. And you will be my children. You will be my wife again. Pag nagbago ka, yung dating kontrata na sinira mo, hindi mo sinundan, ay bibigyan kita ng bagong kontrata at magiging asawa kita muli, mababalik ang relasyon natin sa isa't isa. Amen. Have you imagined before? You want to marry someone before marriage, okay? Before marriage. I was thinking, I will marry mayaman, handsome, and of course, nice character, di ba? Oh, I thought I married that kind of man, but when I leave, it's not that kind of character, it's not that kind of situation. If you imagine who is being like a lover for you, if you ever have a chance to marry, who's that? There's no human satisfy you, di ba? Pag tayo po ay ibalang magpakasal sa isang tao, inaasahan natin ang taong nasa kanya ng lahat na mayaman, matalino, magandang kanyang itsura, tapos kabait. Pero pag kinasal na, magkasama na po kayo sa isang bahay, baliktad na po lahat. Tapat pala, dito pala siya, dahil pagkukulang. Kaya wala pong tao talaga makakapagbigay ng satisfaction o contentment sa atin po. You might have, okay, such a kind of mayaman husband. You will not have, okay, hindi mayaman, hindi guwapo, okay, asawa, the same, your wife, okay, hindi maganda, hindi mayaman, pero siya ay willing to die for you. Amen. Pero ang tunay na pag-ibig po na gusto talaga namin pakasalan ng tao, hindi man siya ganun maganda o gwapo, hindi man siya kayamanan, pero siya ay handang mamatay para sa iyo. Yun po ay tunay na pag-ibig. Okay. Do you have a disappointment from your asawa? Meron po ba tayo mga disappointment po sa ating mga asawa? Yes? Yes! Frankly, you say, di ba? You cannot say no. Yes, every day I'm so disappointed. Di ba? You will say like this. But we will never be disappointed
Diyos, si Jesus po, na magmamahal sa atin, walang makakahigit po sa Kanya. Kaya dahil sa Kanya, kahit anong pagkukulang meron dito sa mundo, magiging masaya pa rin po tayo. Because of His true love, 100%. Sa pamamagitan ng Kanyang tunay na pag-ibig, I love you. ay kakayanin natin mahalin din ang ating mga kapwa. I will love you, my enemy. Mahalin ang ating mga kaaway. Amen. Amen. The power of the forgiveness. Okay, we will declare the last 30 more. Okay, let's read all together. 1, 2, 3. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh. Sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinaka-aba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Amen. Amen. How about look at each other? Did you remember 10 years ago you hurt me? 20 years ago you did like that? I'm so ashamed. Wow. You remember every kasalanan ng asawa, ng pamilya? Sige nga po, tingnan natin ating mga katabi. And then repeat again. Naalala niyo pa rin po ba ang mga kasalanan na nagawa nila sa inyo? Kahit 10 taon na lumipas, andyan pa rin po ba sa mga loob natin? Oh, you did 1 week ago and then you did now again. Naalala ko pa rin yung ginawa mo sa akin na ganito, ganyan. And then, my family said, oh, I said sorry to you and then you still remember? Di ba nagsorry na ako sa iyo kung hindi mo pa rin pinanalimutan? Diba? We always remember, we should forget. Dapat pinakalimutan na po natin kasi pinapatawad na natin sila. Let's remember, okay? Let's say, God forget everything. Pinalimutan ng Diyos ang lahat ng kasalanan If we repent, pag siya ay nagsisi ng buong puso. God release. Buburahin niya na po yung kasalanan. Bakit you're not lazy? Pero bakit kayo? Sino pa kayo para hindi burahin yung kasalanan ng kapwa ninyo? Okay, let's practice. Husband and wife, shake hands and once more again. Friends, shake hands once more again. Okay? Kaya po namin, Shake hands once more again. I'm willing to forgive you. pinapatawad na kita, kapatid. Kahit anong kasalanan sa akin, Kasalanan mo sa I'm akin, willing to forgive you. papatawad na kita. Because Jesus forgive me. Amen? You just come back to me, Parang kinatang hindi gusto magpatawad. Walang nang ipagkawa yan eh. Amen. Amen. So today, we gonna practice, not a practice, okay? Our confession. Let's say confession. Confession. Dante, Mount Confession, Romans 10:9 says, you believe in Jesus in your heart. And when you confess your mouth, Jesus is my Lord, then you will go to heaven. Diba? So Mount Confession na lang. Contain, Mount means, mamatay para sa Panginoon. Do you understand? Dati, Israelites, under control ng Roman soldiers. Roman soldiers ask, I need you, my beloved sister. I love her so much. I have a baril, okay? Then, I'm a Roman soldier, okay? Roman's Lord, diba? Lord is a king, Roman king. Okay? Who is your Lord? Sino yung hari, ang Panginoon mo? Jesus is the king, yeah? And then, bakit? You should say, my king is my Lord. Okay? Hindi Jesus. King ng Roman. Okay? King of Roman country, King Herod, okay? I'm my king. Then when she said, Jesus is my Lord, who's your Lord? Jesus is my Lord. Then, she
Amen! Amen! Very good, very good. Amen. Dati, when they say, Jesus is my Lord, all are killed. That's why, that time, their confession through the mouth, Jesus is my Lord, means mamatay para sa Panginoon. Are you willing to die for your lover, true lover? Are you willing to die for Jesus? Kahit masamang tao ay dito, you don't know if he is blessed. But someday, in last day, Antichrist will conquer and kill you. Who's your Lord? Then you must say Antichrist. You will not die. At that time, in front of baril, sa harap ng baril, sa harap ng sandata, can you say, Jesus only is my Lord, my Savior, I will die for Him. Amen? God is looking for that kind of person. Upon our confession, I will die to fight with the sin, kasalanan. So the broken body, okay, I will explain now. This is the broken body of Jesus. Ito po ang katawan ni Jesus na nasira, nawasak. I'm not taking bread. Hindi po tinapay ito. I will take the broken body of Jesus. Ito po ay ang nasirang katawan ni Jesus Cristo. So my broken body, Kaya ang aking katawan na sira, mula sa kasalanan, dahil sa kasalanan, become whole. ay nabuo. I will remember Paalala ko, my body is the temple of the Holy Spirit. ang katawan ko ay ang templo ng Banal na Espiritu. Before taking communion, Bago ang gawin ng communion, you must know that kailangan malaman po natin, you must stop kailangan magtigil po natin mga kasalanan ang mga kasalanan sa body mo. sa ating mga katawan. You know very well what is kasalanan Alam niyo po mabuti kung ano yung mga kasalanan inside of your body. na nasa katawan po natin. Those who are willing to change, Lord, I will give my body to you. Ang mga handang magbago ay mga taong handang ialay ang kanilang katawan kay Jesu Cristo. I will not sin against my body. Hindi ako magkakasala laban sa aking katawan, Not sin against you. laban sa inyo, Panginoon. Those who are saved like that, only take this. Sa mga umaamin po ng gano'n ng buong puso ang mga kukuha na ang tinapay. Amen? Amen. And then, those who will drink. Sa mga iinom po, ang dugo po ni Jesus, We will confess because of Jesus' blood. aaminin po natin na dahil sa dugo po ni Jesus, I am redeemed. ako ay na-redeem, na tinubos na, I am forgiven. ako'y pinatawad na. So I will forgive others. Kaya magpapatawad din ako ng kapwa ko. I am cleansed because of Jesus' blood. Ako'y napalinis na dahil sa dugo ni Jesus. Jesus is still pleading for my cleansing, my heart, my thought, my habit. Patuloy pa rin po, dumudugo si Jesus para sa atin, para patuloy na papalinis ang ating mga kasalanan. Because of Jesus' blood, Dahil sa dugo ni Jesus, I'm justified. ako ay nabigyang katwiran. Patuloy lang. Because of Jesus' blood, Dahil sa dugo ni Jesus, not because of 13 hours reading Bible, not because of 10 hours prayer, because of blood of Jesus ngayon. hindi dahil sa ginawa mo, o hindi dahil kakabasa mo ng Biblia o kakadasal mo, ay dahil lamang sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tayo ay napatawad at napalinis na. And I am sanctified. At ako ay pinabanal ng Diyos. My righteousness
katwiran, let's say, aking katwiran ay dugo ni Jesus. dugo ni Jesus. Can you stand? Okay. We will, before we watch the video of crucifixion, okay, we will pray in a short time, in 1 minute long. I want to give my body to you. This is my confession. I will die for you. You believe for me, I accept your love. Change my life. We pray, you pray, you pray. Can you please kneel down? Can we kneel down? Tayo po'y lumuhod. Before taking Jesus' body and Jesus' blood, can we kneel down? We confess right now. Can you have a motion for crucifixion? Okay, stretch your arms. Stretch your arms. Lord, thank you so much. We pray, okay? Lord, thank you so much. Forgiveness of my sin. Covering my shame. My weakness. My pride. Lord, my failure. Lord, I'm so ashamed. Then you cover me all. I want to encounter once more. As I watch the video, I truly accept your love. Hanggang ngayon, mula sa dati, you're dying for me. You're dying for my family. I will accept your love. Help me, Lord. Help me, Lord. Before taking your body, before taking your blood, I just want to be with you. Lord, help me. Can you show the video? You can be seated. Maupo na po tayo. Panoorin po natin ito. Kami stage po. Can you please keep breathing? As we take body of Christ, as we take the blood of Jesus, can you please stand up? Tayo po'y tumayo. We will declare the blood that was shed from Jesus' blood flow like great drops, sweating Gethsemane, about faithfulness. Mula sa katapatan, ang dugong tumanak mula sa noo ni Jesus ay parang pawis sa Gethsemane. Amen. We will declare all together, okay? Together. And redemption, pagtubos. 1, 2, 3. Ang dugong Pagtubos, duma
Dumana. Sa slide ng pagtubos, next slide. Second. Next slide. 1, 2, 3. Ang dugong dumana mula sa sugat ng katawan ni Jesus na kapasin ng latigo ng Roma. Amen. Conquest. Pananako, Ang dugong ibinuhos mula sa ulo ni Jesus dahil sa koronang tinig na ito ay pinindot at hinampas ng isang tungkol. Okay? Imahen. 1, 2, 3. Ang dugong tumalak mula sa bukahan ni Jesus. Authority, power, Autoridad, kapangyarihan, produktibidad. Ang dugong tumanak mula sa mga kamay ni Jesus. Amen. Jesus' hand will recover our authority, recover kapangyarihan, recover productivity. Dahil sa dugo na nag-share po mula sa pagpako sa kanyang kamay, ay balik sa ating mga otoridad, kapangyarihan at pagiging produktibo. The Jesus blood will restore the productivity of Jesus. Okay? Jesus blood will recover our purpose. Okay? Layunin. Ang dugo na nabuhos mula sa mga paa ni Jesus, babalik ang layunin sa atin at pagkaroon ng tamang paghukom. Amen. Let's say, ang dugo na nabuhos Ang dugo na nabuhos mula sa mga paa ni Jesus. mula sa mga paa ni Jesus. Amen. And then, character of Jesus. Katangian ni Jesus, ang dugong nabuhos mula sa kabiliran ni Jesus. Somebody who is thinking I am broken, I'm failing, and I have a lot of hurts and wounds. My life is baksa. Because of Jesus' blood, He will restore us. Amen. So by faith, we will take the body of Jesus and blood of Jesus. Let's confess, my body is temple of Holy Spirit. Aking katawan ang templo ng banal na Espiritu. Let's take the body of Jesus. Kainin po natin ang katawan po ni Jesus. Let's drink the cup, the blood of Jesus. Shed my all the area of my life. Ito po ang dugo ni Jesus na dumugo sa bawat aspeto ng buhay ko. Amen. Amen. When we sing this song, can I invite you, our newcomers? And if you are thinking I'm the lost, but I am come now, I want to live a new life. Help me. Those who are praying like that, please help me. Please touch me. You can come here.
will touch you. Do you believe that? The power of the Holy Spirit is moving here. Only He can touch. Only He can change. Not others and not my power. When we depend on the blood of Jesus and pray, the power of the blood of Jesus can change your life. We believe, we accept. Amen? Mga celebrities, come and lay hand to them. Lay hand to them. Touch them, and we pray together right now. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Speaking in tongue and pray. Oh, hallelujah, Lord. Lord, thank you so much. By the blood of Jesus, I will lead you. By the blood of Jesus, I am recovered, restored. Oh, hallelujah. By that faith, that Lord, you will recover me. My success in you. In Jesus' name. Thank you, Lord. Touch me. Change me. Blood of Jesus. Change. Oh, hallelujah, Lord. By faith, we will continually follow you. Walang kasalanan
in the power of God and love of God. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Everybody says, Amen. Hallelujah. After service, you will get a devotional book here. Okay, cutie. Okay, I will give you here later. You get it? There is a May, June, July, August. Okay, you can get it. After offering exaltation, there will be testimony of the encounter to person. Okay. Thank you, Lord. Ayaw mo ay tumayo.